So gusto mong maging bookkeeper at mag-aral ng QuickBooks Online pero di mo alam kung saan at paano magsisimula. I got you. Dito sa channel, ituturo natin ang pinaka-basic hanggang sa maging komportable kayong gamitin ang QuickBooks Online. Iga-guide ko kayo kung paano maging equipped na bookkeeper based in real scenario. Kung wala kang pera, huwag kang maglala kasi ang matutunan mo dito lahat ay libre. Lahat ng mga resources ay pwede mo i-access anytime basta magtyaga ka lang at magsikap. May mga module tayo na pwede nyong pagpraktisan per video. Ang hiling ko lang ay suportaan yung channel natin para mas madami pa tayong matulungan ng mga Pinoy. Simulan na natin. Okay, so welcome ulit sa channel natin mga boss, QuickBooks Pinas. Okay, so sa previous video natin, andito na tayo sa module 2 natin, exercise number 1. So kung pupunta kayo sa channel, sa QuickBooks Pinas, punta kayo dito sa playlist. Sa playlist, meron tayong dalawang modules na dito. Merong module 1 at module 2. So para mas maintindihan nyo itong present natin o current activity ang module 2, dapat nyo munang kabisaduhin itong module 1. So anong meron dito sa module 1? So module 1 mga bosses, meron tayong mga activities dyan. From creating your chart of accounts until dito sa pag-bank recon. Ayan, so kabisaduhin nyo muna itong mga videos na to bago kayo mag-proceed sa module 2. Now speaking of module 2, pupunta kayo sa playlist. So, click lang natin itong module 2. Sa module 2, meron pa tayong isang video dito which is paano mag-create ng chart of account. So, paano mag-create ng chart of account? Siyempre, mag-base kayo dun sa module 1 natin na video para may guide kayo. Sabi ko nga, dapat nyo munang kabisaduhin itong module 1 ng mga videos para hindi kayo malito during sa pag-transition nyo sa module 2. Ayan. So, isa pa lang yung exercise natin, but this video, gagawa na tayo ng exercise number 2 which is paano magawa ng journal entry or tinatawag natin na trial balance. Okay, so paano nyo ito ma-access? So, para ma-access nyo itong trial balance natin, ibibigay ko yung link sa description. So, i-click nyo lang yon para ma-access nyo itong trial balance. So, ang trial balance mga boss, eto. So, from cash on hand up to miscellaneous expense. So, dapat mag-balance yung ano nyo yung debit tsaka si credit. Kasi nga, kaya nga tinawag natin siyang balance sheet kasi nga balance yung debit at saka credit. Ayan. So, input nyo lang ito sa system. So, paano mag-input sa system? Madali lang, punta kayo dito sa create. Tapos, dito sa journal entry. Tapos, doon na nyo yung i-input yung transactions. But, bear in mind mga boss na yung date is dapat 2024. Kung mapapansin nyo, yung unang activity nyo, which is mag-create ng chart of account, yung date is 2025. Baka lang kasi gawin nyo din 2025 yung trial balance. So, mali na yung reports na i-generate natin. Kasi itong 2024, ito yung magsisilbing record natin for the last year. Then, yung gagawin natin na present is ito namang 2025. So, dapat merong record last year, which is 2024. Ayan. So, I hope nasundan nyo yung instruction natin mga boss, And then, pagkatapos nyong gumawa ng trial balance dito, i-generate nyo yung report So, dito sa QuickBooks, paano mag-generate ng trial balance report? Punta kayo dito sa reports, standard reports, tapos punta kayo dito sa trial balance. Ayan. So, click nyo lang yung trial balance. Ayan, so make sure na naka-accrual to hindi dapat naka-cash. So yung trial balance natin, kung mapapansin nyo, yung date is 2024. So make sure na i-edit nyo yung date na ito. So ang date is dapat for the 1 year 2024. So from January 1 up to December 31. So i-run report nyo lang yan. So, ito na yung 2024, hindi ko na-edit. 2024, December 31. Ayan. So, i-run nyo lang yan. Tapos, ito, hindi pa kasi ako nag-encode ng, ng trial balance. So, pinapakita ko lang kung paano magkuha ng report sa trial balance. Ayan. Pagkatapos nyo na dito, click nyo lang itong parang printer. Tapos, i-save as PDF nyo lang,
Tapos, pag na-save as PDF nyo lang, tapos nyo nang i-save as PDF, isend nyo yan sa email ko para ma-check ko kung tama yung ginagawa nyo na trial balance. Importante ha mga boss, take note na dapat balance yung debit at credit. Kapag di yan balance, ibig sabihin mali yung ginawa nyo na trial balance. So, isend nyo lang yung output nyo dito sa email address ko, no? Naka-flash ko na lang sa screen yung email address ko, joeclarabal@gmail.com. Tapos magre-reply ako na tama yung ginawa nyo na trial balance para makaproceed naman tayo sa exercise 3 sa module 2. So, ganun lang. So, simple lang gagawin nyo ha. Gumawa kayo ng trial balance sa QuickBooks Online. Tapos, i-generate nyo yung report. I-send nyo ang report nyo sa email address ko para ma-check ko kung tama. Para makaproceed tayo sa exercise 3 for the module 2. So, ganun lang. So, tip ko talaga, kabisaduhin nyo yung module 1 natin, mga exercise natin para dire-diretso kayo sa module 2 natin. Yun lang. So, good luck sa module 2 natin and stay safe sa lahat.